Welcome to Trending Philippines. Subscribe for more updates on all of our newest video daily. Unang-una, nais ko pong i-relay po sa ating Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang aking simpatiya at pagsuporta sa ating Armed Forces na nakikipaglaban ngayon sa Marawi. And furthermore, I would like to thank you for your service to the country. Maraming salamat po, sir. Meron lang po ako mga katanungan dahil bilang dating sundalo, may mga bagay na pwede namang gawin kahit wala pong martial law. Kaya nga ayoko naman sanang i-expose ang ating mga sundalo o prolong exposures sa ganitong sistema dahil hindi natin maiwasan ang pwedeng abuso na mangyari. Magtatanong lang po ako sana kay General Anyo po, sir. Yes, Your Honor. Magandang hapon po, General Anyo, sir. Magandang hapon po. Because of the increased operational tempo in Mindanao, ang ibang mga units po sa Visayas at saka sa Luzon po ay pinadala sa Mindanao. And in the process po, sir, yung mga lugar na kanilang binakintihan ay nagagamit po yan ng New People's Army upang magparami ng kanilang puwersa, hindi lamang magparami ng kanilang puwersa, kundi pumatay, mag-ambush, at mag-raid ng mga police station. So ano pong ating nakikitang kaparaanan ho dito dahil nadi-displace po yung ating mga units away from their area of operations at nababakante ito laban po sa New People's Army? Totoo po yung inyong obserbasyon na nung pagkaroon po ng Marawi crisis ay sinamantala ito ng New People's Army at nag-declare pa sila ng nationwide offensive all over the country before the SONA. Instead, sana napakinggan nila yung simpatiya ng mga tao na magtulong-tulong para tapusin itong Marawi crisis, ay pinagsasamantalan pa nila yung pagkakataon. Subalit, mayroon din po tayo mga kahanda ang ginawa dyan. Katulad po sa mga naiwang lugar ng mga tropa natin sa area ng Luzon at Visayas, magkatulong po ang PNP at saka natitirang Armed Forces Troopers through the Joint Peace and Security Coordinating Committee na binuo para pangalagaan itong mga naiwang lugar. Ang kagustuhan po natin ay ma-resolve kaagad natin itong Marawi crisis para sa ganon, maibalik din po kaagad natin ang mga tropang ito na kinuha natin na tumutulong ngayon sa Marawi. Sa ngayon po, 21 batalyons ang binuo natin dito sa Marawi para tapusin kaagad. Malaki pong tropa yan na kinuha natin sa iba't ibang lugar. Kaya nga po sa tulong din sana ng martial law, ay masagawa natin yung mabilisang operasyon at maibalik sa normalcy. Naghingi po kami ng apology sa mga local government sa ibang lugar na kung saan pinulaut natin ang mga sundalo. Sa madaling panahon po, ibabalik natin kaagad yan. At i-address po natin ang mga karahasang ginagawa ng CPP-NPA. Yun po yung ating pag-aalala dahil makikita natin na baka maging overstretch ang ating armed forces. Mag-extend ho tayo ng martial law sa Mindanao, doon po yung focus at naiiwanan po natin yung mga areas so na especially malakas po yung presence ng NPA. In fact, yung mga areas that were cleared before by the armed forces are now being retaken by the New People's Army at nagpaparami po sila. So, ang ayaw lang po natin na pagkatapos po ng Marawi ay haharap tayo sa isang malakas at dumami na New People's Army. So, meron po kayong plano, sir, na dagdagan yung ating puwersa when it comes to recruitment po? Opo. Inaproban po ng ating Pangulo yung recruitment ng additional 10,000 soldiers at ongoing na po ang proseso dito. Sa loob po ng 18 buwan ay mabubuo natin yung 10,000 na additional na sundalo natin. Ito po ay sapat para mabigyan natin ng mga personnel ang iba't ibang unit na nakikipaglaban sa iba't ibang lugar. Yun naman pong hinihingi namin hanggang December 31, para sa amin po ay ito isang ample time. Pero kung ito po ay magagawa namin kaagad sa madaling panahon, kami na rin po ang gagawa ng inisyatiba para magrekomenda na bumalik sa normal at ilip ang martial law. Makakaasa po kayo dyan.
Maraming salamat po, sir. Ang sunod po na aking tanong ay natanong na rin pero diinan ko lang ng konti because of these unexpected operations in Marawi, yung nakaalat po na reserve for our armed forces ay nagagamit. And we don't know that there might be some Marawi seeds like in other places, baka po kukulangin ang ating reserve sa bala, sa fuel, sa pagkain, sa kagamitan ng ating armed forces. Meron na pong naka-in place na request for supplemental budget para hindi po pwedeng maubusan ang ating armed forces. Maraming salamat po. Gagawin po namin yan kagad. Sa ngayon po ay nagkakaroon kami ng mga emergency procurement para pambili ng mga bala na pangpalit sa mga ginagamit natin. At tumutulong po ang ating national leadership, particularly po ang ating Pangulo. Pero napakalaking tulong po sa amin kung magkakaroon ng supplemental budget para po laging ma-maintain natin ang ating readiness. Hindi lamang po sa internal, pati po sa external defense natin. Salamat po. I just would like to state sa ating mga kasamahan na hindi po bottomless ang bala at resources ng ating armed forces. Nangyari na yan before and we don't want na darating po tayo dyan sa... Kaya nga dapat suportahan po natin ang any request for supplemental budget for our armed forces. Ang sunod ko pong tanong, sir, alam ko po itong Abu Sayyaf, Mauting, BIFF, Ansar Khalifa, ito po ay matagalan natin ino-operate and I believe we have holdings on these groups. Even if we have so many numbers of Abu Sayyaf in Basilan Sulu, hindi naman ito nag-a-add up sa Marawi talaga. In fact, yung Marawi, matagal na ho natin ino-operate ito, binubugbog ho natin sa Butig, Piagapo, and marami na rin nalagas sa kanila. Ang pagsasamay-samahin nga, hindi nga sila ganong karami. Ang punto ko lang ngayon po, sir, hindi pa rin maiwasan na in spite of the intelligence efforts of our armed forces, the fact, sir, na pumasok sa Marawi, ano kaya pong dahilan? Bakit hindi ho natin napigilan po sila? Totoo po yun. Matagal natin kinokompront sa iba't ibang grupo, Abu Sayyaf, BIFF, Maute. Pero nung mga setting po na yon, sila ay nandun lamang sa bundok at inaatake natin sila, nagkakaroon ng operasyon. Katulad po nung January, nagkaroon po tayo ng isang malaking operasyon dito po sa May Butig, na kung saan 15 yung namatay at nasugatan si Apilon. Noong pong April, meron po tayong malaking operasyon dito sa Piagapo, na 37 ang napatay dito. Pero ito po ay mga sa bundok na labanan. Kung yan po ang setting ng ating operational environment, hindi na po natin kailangan ng martial law. Pero nung adapt po sila sa Mosul type, hybrid urban warfare, na kung saan willing silang patayin lahat na makita nilang sibilyan, sunugin lahat ng building, ransakin yung mga bangko at mga bahay. Ito po ay ibang usapan. Hindi na po ito kakayanin ng ordinaryong pakikipaglaban. Kailangan na po natin dito ng martial law. Dapat, dahil talaga pong rebellion ang nagaganap, kung sasabihin pa natin dahil sa presence ng mga foreign fighters, parang invasion po ang nangyayari. Kaya po tayo nagkaroon ng martial law. Pero once ma-degrade po natin itong mga kalaban na to, at may taboy natin uli sila sa mga traditional na lugar, sa mga bundukin, hindi na po natin kailangan ng martial law. Bakit po sila dumami? Dahil ginamit po nila yung formula ng Mosul na kung saan lahat po ng nire-recruit nila ay pinangukuhaan nila ng mga pera. 15,000 sa bagong recruit. Kapag na-occupy yung Marawi, 20,000. Saan po nila kukunin yon? Mga pera na galing sa Middle East at saka sa mga na-loot at naransak nila na bangko at mga bahay ng mga private citizens sa Marawi. Naintindihan ko po. Honorable Alejano, your time is up. One more question. One last question and one short answer from the resource person. Yes, sir. Honor. General Anyo, sir, I believe that after the Marawi siege, we had Zamboanga siege before, and now we have Marawi siege. I hope that the armed forces would be able to come up with a clear doctrine on military operations in urban terrain. At ang kaakibat ng mga kagamitan at training ay maibigay po natin sa ating armed forces para po maiwasan ho natin yung, I believe, marami pang kakulangan ng ating armed forces
especially yung mga issues na merong mga friendly fires, no? May mga casualties po tayo. I hope po pagkatapos po nito ay magkaroon po ng assessment so that we can correct the mistakes. At the same time, we can procure proper military materials for our armed forces. So maraming salamat po, sir, at magandang hapon po. Maraming salamat po, Congressman Alejandro. Gagawin po namin lahat yan. Salamat po. Majority Floor Leader. Welcome to Trending Philippines. Subscribe for more updates on all of our newest video daily.